Why not, itulat mo muna yung mga to-do list mo, kasi 1 to 10, and then identify kung ano ba yung dapat mong tutukan muna. Na usapang productivity, guys. So yun yung share ko sa 80-20 Kap. Maganda yan, yung 80-20 na yan. Pareto principle. Actually, nabasa ko tong 80-20 na book na yan. I think it was 2006. Kaya I'm a fan of it. Yung book na yan, and I've been applying it in my life, ano. Meron din dyan, si Dr. Kim, Blue Ocean Strategy. Blue Ocean. Pero it's more about business. So, find the blue ocean in a red ocean. Pero, yung 80-20 kasi na yan, Brad, is about business yan, and management. So, anyway, prioritize personal growth and financial success will follow. Bakit ito yung sinasabi mong gusto mo maging legacy? Bakit you wanna be remembered by this statement? Kasi Kap, ito na-realize ko. Kasi parang gusto mong kumita ng pera, kaya kailangan mo ng mas maraming pera. Yun yung mindset eh. Malaki yung day change niya kasi malaki yung capital niya. And ang gusto ng mga tao is mas maghanap pa ng pera. Diba? Para mas lumaki nga yung kita nila. Pero for me, ito yung pinaka gusto kong parang sentence na tatatak sa akin. Kasi yung compounding kasi, hindi lang siya applicable sa pera. Yung power of compounding, applicable din siya sa sarili mo. Hindi pa nag-grow yung income mo kasi hindi ka pa nag-grow. Tama ba yun, Kap? Tama yun. That's right. Tama yun. So, huwag kang tumutok sa pera. Kasi paulit na namin sinasabi na the money is just the product of your process, or it could be also the product of your skills. So, yan lang yung amount na kaya mo kasi hindi ka pa ready dito sa amount na ganito. Or hindi ka pa pang 1 million kasi nasa 50,000 pesos pa lang yung personality mo. So, huwag kang mag-focus dun sa pera. Mag-focus ka dun sa sarili mo muna. Kasi parang nasabi mo rin to, Kap, na kapag lost ka kasi, ang dami mong ibang sinisisi like bear market kasi yung broker ko, kasi ganyan. Naglo-loss ka, ang sinisisi mo yung ibang tao. And marirealize mo na ang dahilan pala kung bakit ka lost is yung sarili mo. So guys, don't prioritize the money. Prioritize yung growth mo as a person. Yung sarili mo ba ngayon, mas better ka ba compare sa last year? Or the same pa rin ba? Di ba merong quote niyan, Kap, na 1% improvement in a day equates to 365% improvement in a year. Mm-hmm. So, lagi mong tutukan yung sarili mo. Huwag kang tumutok doon sa pera. Ulit-ulit yan eh. Kasi kasi ako guilty rin ako dyan before, Kap eh. Marami silang pera kasi malaki yung capital nila. And then na-realize ko na malaki yung pera nila kasi ang laki ng growth nila as a person. When I say the personal growth, naman na dito yung mindset, yung emotions. Babalik nga tayo dun sa mga bagay na hindi nakikita eh. So, guys, huwag masyadong tumutok sa trading or yung mga, hindi naman, paano ko ba sasabihin? Parang, there's more to trading eh. Like, may mga bagay outside trading na makakatulong sa trading mo. Like, yung mindset. Let's say, magbabasa ka na naman ng trading article, pero bakit hindi pa rin nag-i-improve yung mindset mo? Kasi mali yung fino-focus mo. Nagfo-focus ka sa A, pero ang dapat ka pala mag-focus is sa B. Diba? Parang nagfo-focus ka sa pera, pero dapat mo palang i-focus is yung sarili mo. For me, the best technical indicator is the trader. Ikaw at ikaw lang ang makakapag-decide kung maa-achieve mo yung goals mo. Hindi yung laki ng pera mo, hindi yung impluensya mo, hindi yung mentor mo, kundi yung sarili mo. So, prioritize your personal growth.
Actually, kahit yung first 3 words lang na yun eh. Prioritize personal growth. And susunod na yung financial success. Amen. Amen! Power! Amen. Power! Power! Alam mo, totoo yan, ano? Totoo yan. Agree, 101% agree ako dyan sa sinabi mo na it's very normal na that we blame other things ba aside from ourselves. Kasi merong accountability. Pagka ganun, may accountability issues yung totoo yan, yung sinabi mong mga things like yung broker ko mabagal, kaya ako natalo, nasa daan kasi ako, nag-traffic, kaya ako natalo, bigla nawalan ng internet, kaya ako natalo. Itong pinaka-ayoko. Ito yung pinaka-yak for me na statement. Ang pangit kasi ng market. Ba't ka natalo? Ang pangit kasi ng market. 'Di ba? So, ibig sabihin mo, ngayong bear market, 100% ng tao is lugi. 'Di ba? Ganun ba yung ibig sabihin? Kasi ang pangit ng market eh. 100% ba ng traders ngayon is lugi? 'Di ba? Regardless of what market condition man yung nasa harap natin, ganun pa rin yung ratio and proportion. 95% talo, 5% lang yung panalo. 'Di ba? So, the last thing na nasa listahan natin or minsan wala nga sa listahan natin is to check ourselves. And that's accountability, that's self-awareness, and it's very important to be self-aware. Diba? Kasi kailangan you have to check and recheck yourself every single day, if not every single minute. Diba? Ano ba yung problema ko? And nasa ano yan eh, nasa upbringing din yan eh. Diba yung girlfriend, nag-break kayo ng girlfriend mo, nag-break kayo ng boyfriend mo, sino sinisisi mo? Siya. Diba? Kaya nga pag may nakakausap ako, bakit kayo nag-break? Kasi ganito, wala siyang time sa akin. Kasi ganito, hindi niya ako hinahatid sundo. Kasi ganito, ganyan. Tapos palagi ko tatanungin, so siya lang yung may problema, 'di ba? Tapos biglang defensive na yung magaganap. Kasi ayaw nga nating i-blame yung sarili natin, 'di ba? And it also applies sa trading. 'Di ba? The moment that you start blaming yourself for all the things that's happening to you is the moment that you will have full control of your trading career. And yes, wala tayong control sa results. Definitely. Pero pagka nagkaroon ka ng control dun sa mga ginagawa mong proseso, baka, maybe, mas maganda yung maging resulta mo as compared to others na totaling di nila sinisisi yung sarili nila. Totaling. Meron bang trader na parang tipong, ay, nanalo ko kasi ang bilis ng broker ko. Ay, nanalo ko kasi, anong tawag ito? Things to call financial dahil mabilis yung internet connection. Di ba wala? Pagka nanalo yung trader, putya, nanalo ko dahil sa akin to. Ako yung magaling eh. Dahil nag-aral ako. Di ba pagka nananalo, sa atin ng praise. Pero pagka natatalo, nasa market ang ano. Kaya gumaganti yung market sa iyo eh. Dahil palagi mo sinisisi na siya yung may kasalanan eh. Di ba? So, kapag ka ganon, you don't also accept the fact na yung market walang pakialam sa iyo. You also accept the fact na nire-recognize ka ng market kapag gano'n. Believe me, walang pakialam sa yung market. Kung sino ka man. Diba? Sino ka ba? Para bigyan niya ng ano na parang pangit kasi ng market, ipapalos ko nga to si Stephen Strange. Diba? Walang gano'n. The market doesn't recognize you at all. Speaking of personal growth, it's actually my turning point. Diniscuss ko to sa Leap of Faith Day na meron akong discussion doon about when I took the leap of faith. Kasi syempre, leap of faith day. So, syempre, kunento ko kung paano ako nag-leap of faith. And personal growth or personal development played a big role doon sa pag-leap of faith ko. Kasi when the time that I realized that I have no control of other things, na-realize ko rin na I need to change something about myself. Doon nag-skyrocket yung trading career. Doon talaga lumipad. May paglipad na naganap. And syempre, nagpapasalamat din ako doon sa sa mga challenges na kasi doon ko lang nalaman na if not because of those challenges na naranasan ko and struggles, hindi ko talaga marirealize na ako pala yung may mali. So, if ma-realize mo na ikaw yung may mali, doon ka na magi-start to work on yourself. Diba? It's the most important part of your trading success. 3-letter word, you. Ikaw lang at ikaw lang. So, tama yung sinabi ni Stephen Strange kanina na, what have you done today to make you feel proud? What have you done today to make you closer to your goals? Inch by inch. Kung kunyari, naka-metro tayo, metro ng taxi yung 10,000 hours. Ilan yung nabawas mo today? So, maybe this trading RX is 2 hours. At least meron ka nabawas sa 2 hours sa metro ng taxi. Magkano yung nabawas sa metro mo? Diba? So, lahat tayo guilty dyan sa katamaran eh. Pero personal growth
takes a lot of courage, takes a lot of hard work, 'di ba? You're gonna have some bad days kasi the market will always test our character. Pero ayun yung masaya doon. Kaya ako nagsisipag dahil alam ko the rest of the population hindi masipag. Now, that's my only secret to trading success. Meron akong pinost recently about an edge. Meron kasi akong pinost na if you don't know what you want to do, start by finding out what you don't want to do. Sabi ni Dan Lok. And actually, marami nagtatanong, it's about your trading edge. So, meron akong isang secret, guys. Kung gusto nyo malaman, pwede ko naman sabihin, pwede ko naman i-share. Ito lang ang secret ko, guys, and makinig kayong mabuti. For those of you na still looking for their edge sa trading, this is the secret. Para mahanap mo yung edge mo sa trading, you just have to look at what the 85% or what the majority of the traders are doing. Tapos, don't do it. Kasi bakit? Sabi natin, 85 to 95% of the traders out there lose money or fail in trading. So, bakit mo gagawin yun? Ba't mo sila tuturalan? Ayun yung average eh. That's what we call average, quote-unquote average. So, ganito yun. Para ka pala ano ba yung, pagka may magpapadefine sa'yo, Cap, can you define what an average trader is? Yes. An average trader is someone who loses money. Is someone na nag-fail sa trading. That's the average, and it's based on statistics. Diba? 85%, 95% fail. So, kung ganun pala yung basic thought process dictates na gawin mo yung ginagawa, wag mong gawin yung ginagawa ng 85%. Gawin mo yung ginagawa ng 15%. Diba? Nagigess nyo ba? And then, doon ako nag-start, Brad. Doon na nag-start. Sabi ko, ano ba yung hindi ginagawa ng 85%? Kasi baka nandun yung susi, nandun yung edge. And then, that's why I introduced journaling sa ZFT. Diba? I said, kailangan natin mag-journal. Dahil, itong journaling is very important. And then, that's why we commissioned a group, a team. Sabi ko, kailangan natin ng journal. Ito yung mga kailangan na nakalagay kasi journal is very important. And nakikita ko, it's one problem. And then, dun na nagkaroon ng journal in ZFT. Diba? 3 years ago, 2 to 3 years ago. And then, I'm happy na yung mga tao, nakikita nila yung importance ng journal. Diba? Another way na hindi ginagawa ng majority ng traders is yung sa intangibles. Ayan, nasa harapan na natin. They only focus on the tangibles. Charts, 16 hours a day, 16 to 20 hours a day sa charts. Sabi ko, no. Sabi ko, I will make it my life's work na focus tayo sa intangibles. Kasi lahat ng trading systems, baka mapapansin mo, tinitignan ko yung module nila, Brad eh. Tinitignan ko yung module eh. Pinag-aaralan ko, ito yung module ni ganito, ni blank, ito yung module ni blank, ito yung module ni blank. Sabi ko, what's missing? There's something missing. Sabi ko, yung intangibles. Kasi pare-pareha sila, puro charts, buying, cutting losses, kung ano-ano mga nakalagay doon. Sabi ko, walang intangibles sa module Sabi ko, focus tayo sa intangibles. So, lahat, basically ang ginawa ko lang to find my edge, ginawa ko lang lahat ng hindi ginagawa ng average trader. Kasi an average trader is someone na natatalo. So, ganun ko lang, kasimple na And marami pang iba tayong ginawa, aside from that. Pero, those are just some of the examples. Diba? So, okay ba yun? Stephen's trends? Okay, sir. Iba talaga si Cap kung bumira. Hindi naman. Alam mo naman tayo, always a student tayo, Brad. Guys, napansin nyo ba si Cap? Pag nagsimula yan, tuloy-tuloy niya. Alam nyo kasi kung bakit? Successful people always finish what they started. Bumanat ka na naman, Brad. Bumana. Diba sabi mo nga, 85% nagsisimula. Only 15% lang yung nakakatapos. 85% merong rules. 15% lang yung sumusunod sa rules. So parang, if you want to get the result of the 15%, pero mas maganda kasi Cap yung 1% para talagang... Oo, doon tayo. 99 and 1. Ayun ang gawin natin, majority, minority. Sige, go. If you want to get the result of the 1%, then do what the 1% is doing. So, emulation, guys. Emulation. Kasi, idol ko si Cap eh. So, kung ano yung ginagawa ni Cap, gagawin ko. Ganun lang kasimple. For example, idol ni Cap si Jim Rohn. Nanonood siya ng Jim Rohn. Manonood din ako ng Jim Rohn. Diba? Uma-attend si Cap ng mga seminars. Attend din ako ng seminars. Kasi nagawa na ni Cap yung gusto ko na resulta. So, bakit ako makikinig dun sa mga tao na ayaw ko naman yung resulta nila? Kasi ang mindset ng ibang tao is, nangungopia ka naman, ginagawa mo naman yung ginagawa ni ganyan, wala ka namang originality. Ano ngayon? Gusto ko makuha yung resulta niya eh. Diba? What would Kidlat do? Puta.
Yun nga guys, no? Kung meron kang tao na gusto mong sundan or gusto mong makuha yung resulta, edi gawin mo kung ano yung ginagawa nila. Paano sila manamit, paano sila magsalita, lahat, everything. Kasi small details matter. Emulation, wow. Find someone to model. Correct. Find someone to model. Alam mo, natutuwa nga ako, Brad, dahil marami na nagbabasa ng Secrets of the Millionaire Mind. Marami nang nakikinig kay Jim Rohn. And ito, yung kay Gary Vee din. Si Gary Vee, isa yun sa mga talagang nag-shape ng ano ko ng destiny ko, no? And ito yung bago kong ano, itong mga indirect mentors ko to, mga teachers ko to, life teachers ko to na matagal ko nang fina-follow, pero yun nga si Jim Rohn, and then ito nga si Dan Lok. Basically, what you're getting from Dan Lok is a structure na yung what's working for him. And it's very siya yung king of high ticket sales daw. And tatama yun, find someone to model. Pili ka na ng mga successful people, whether si Robert Kiyosaki ba yan, si ano ba yan, emulate them, copy them, and wag kayong mahiyang mangopya. Alam mo ba, ito about copying. Kasi unang-una, Brad, wala na tayo sa industrial age. Wala na tayo sa invention age. Diba? Tapos na yung mga being first. Tapos na yung mga kailangan meron akong maimbento, kailangan meron akong contribution sa society. Tapos na yung mga Einstein, yung mga Leonardo da Vinci, tapos na yung mga Wright brothers ang invento ng ano. Wala na tayo doon. Nandito na tayo sa information age. Nandito na tayo sa paggamit ng information na naimbento and na-discover nila. Kumbaga kung titigan mo, nandito na yung execution age. Time to execute what they've started. Diba kasi sobrang daming information dyan that's available, that's unutilized and underutilized. Hindi nagagamit ng tama. Diba? Hindi nagagamit. And being original is very costly. Write that down. Being original. Sinabi to na isa sa mga mentors ko. Being original is very costly. It costs you time. It costs you money. So, diba? Yung iba kasi mayroong pride eh. Mayroong pride na gusto ko gumawa ng sarili kong indicator. Gusto ko gumawa ng sarili kong anong tawag dito, way of doing things, and it's very costly, 'di ba? Bakit hindi mo gawin na parang kuha ka sa teacher A, kuha ka sa teacher B, kuha ka sa teacher C, and then copy them? Hindi mo na kailangan mag-create ng original indicator mo. Gustong-gusto ko kasing i-share yung mga ganyan about intangibles. Very passionate ako eh. Sabi ko, it's my life's work eh, na i-share yung mga intangibles. Kasi, believe me guys, yung audience ngayon, yung target market ngayon na nakakakita ng benefit ng intangibles, pwedeng maliit pa lang. Kasi, maraming nag-start as a chartist, pwedeng nakatutok pa rin kayo sa chart. I understand that. Pero, eventually, you're gonna go back to my YouTube channel and watch everything again. Kasi, nakita mo na, marirealize mo na, pucha, nandito pala yung... So, parang ang nangyayaring proseso is aral ka muna ng charts, then aral ka ng intangibles. And then, that's why, ayun yung pinagbabaligtad ko, sinishift ko. Focus ka muna sa intangibles. Ayun yung roots. And then, saka... Hashtag ugat. Ayun yung ugat puno. And then, focus sa charts. Kahit basic charting lang. Pero marunong ka sumunod sa rules. Sobrang complex ng charting system mo. Pero hindi mo naman ma-follow yung rules. Baliwala yan, Brad. Baliwala yan. So, the roots, intangibles, will produce the fruits na gusto mo. And that's what we believe. Ewan ko na lang sa inyo kung naniniwala kayo doon. Pero sa amin, it works that way. So, ayun ba? Ito bang mga na 5 points dito, Brad, will help us pay our bills? Correct. Yes na yes. Yes na yes. Brad, nabanggit mo about personal growth, ano? Isa lang masasabi ko, you can only execute what you know. What you don't know, hindi mo yan magagawa. So, okay ba yan, Brad? Ang vision ko lang, Brad, is to create traders who will prioritize process over profits. So, kasi what's happening? Ito yung nangyayari. Traders will jump from one system to another. Marami na nangyari yan. And ako nalulungkot nga ako pag palipat-lipat yung yung trader ng mentor ng system because clearly walang nagwo-work para sa kanya. 'Di ba? Ang dami niyang gusto matutunan kasi hindi nagwo-work eh. Di ba? Bakit ka pa lilipat ng system kung itong system na meron ka ngayon is nag-work, kumikita ka na ng millions. So there's something wrong. And for you to find your leak in your system, alam mo kasi itong mahirap, Brad. Itong mahirap kapag ka meron kang leak. Di ba nga, a wise man once said, a small leak can sink a big ship. And itong problema sa mga traders. Unang-una, hindi nila alam hanapin yung leak. Tama ba? Correct. Pangalawa,
wala silang tools para ma-fix yung leak na yon. Whether it's a screwdriver, it's a elastoseal, it's a pantapal moves na ganyan, wala silang tools to do that. Hindi na nila nahanap yung leak, wala pa silang tool to fix that leak. So, Brad, any final words sa mga natin? Ito, alam mo naman ako, Kap, I am just keeping it short. Always. Short and sweet. Talaga yung tatatak sa inyo. Ano yung mariretain sa inyo, Brad? Ano yung mariretain sa inyo? So, lahat ng na-mention dito is paulit-ulit na lang. Like, actually, lagi mo siyang naririnig eh. Nababasa mo siya, naririnig mo siya, nakikita mo siya sa Facebook. Pero, ito na yung tanong ko ngayon sa inyo. Ito yung tanong ko sa inyo. Sinasabuhay mo ba siya? Thank you, guys. Ayun. So, thank you, Sir Stephen Strange, for, again, sa pagpagunlak ng aming invitation. And sana hindi ito yung una at huling pag-share mo ng knowledge mo dito. Sana in the next few weeks or kung may maisip ka, sabihan mo lang ako, tapos itirahin agad natin yan. So, ayun. Pack up na tayo, guys. Again, salamat, kapanalig, sa pakikinig. Salamat, Stephen Strange. Thank you, sir. Kita kits.